Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Maraming kwento tungkol sa puno ng balete. Pinaniniwalaan ng mga Pinoy na tahanan nito ng iba't ibang mga nilalang sa dilim. Ikaw, meron ka bang naranasang kababalaghan sa balete? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Liham. Si Danny, isang kolehiyo. Pumunta sa isang liblib na probinsya sa Visayas para idokumento ang kababalaghang nagaganap sa isang puno ng balete. Parte kasi iyon ng kanyang proyekto bago siya makapagtapos sa kolehiyo. Hindi mapagpaniwala si Danny sa mga kwentong kababalaghan. Pero sa pagharap niya sa puno ng baleteng iyon, siya mismo ang nakaranas ng kababalaghan na hindi niya pwedeng makalimutan. Unang kita pa lang niya sa balete, may naramdaman na siyang kakaiba. Kahit maliwanag ang buong paligid, nananatiling madilim ang itsura ng puno. Maraming nakausap si Danny tungkol sa punong iyon. Mga residente na nakasaksi ng kababalaghan ng balete. Ayon sa isang matandang babae, ang mga dalaga raw kadalasan ang pinupuntirya ng puno ng balete. Kung sino man ang matipuhang dalaga na dumaan at humawak sa puno ng balete, hindi na raw nakakauwi ng buhay. Pinakita pa nito ang mga dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa mga nawawalang mga babae na huling nakita di umano sa puno ng balete. Isang binatang magsasaka naman ang nagkwento na kapag napadaan siya sa puno ng balete tuwing madaling araw para pumunta sa bukid, nakakakita siya ng maraming white lady na umiiyak at tila galit sa puno ng balete. Wala silang mga mukha at parang nakalutang sa ere. Ayon din sa pinakamatandang residente roon, tuwing bilog ang buwan, nangangamoy dugo ang paligid ng balete. Sinang-ayunan naman iyon ng ibang mga residente. Kapag nangangamoy dugo na raw ang balete, meron na raw itong bagong kukunin. Nang matapos ang interview ni Danny, nilapitan niya ang balete. Hindi talaga ito tinatamaan ng araw. Napakadilim nitong tignan. Aalis na sana siya pero bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw na tila galing sa lupa ng balete. Inikutan ni Danny ang paligid ng puno pero wala siyang nakita. Sino ang sumigaw na iyon? Nakakakilabot ang sigaw. Parang pinapahirapan. Doon na nagmadaling umalis si Danny. Pero bago siya makalayo sa balete, bigla siyang nakaamoy ng malansang dugo. Muli niyang nilingon ng balete.
Totoo nga kayang sinasabi ng pinakamatandang residente roon? Na kapag nangangamoy dugo ang paligid ng balete, meron itong kukuning buhay? Mula nung sinimula ni Danny ang pag-iimbestiga sa kababalaghan ng balete, palagi na siyang nakakarinig ng mga nakakatakot na sigaw. Mga sigaw na akala mo pinapahirapan at pinapatay. Meron ding mga iyak na parang nagmamakaawa. Kahit malayo siya sa balete, naririnig niya ang mga iyon. Hindi naman siya nagkwento sa kahit na sino. Iniisip niyang baka napapraning lang siya dahil sa mga kwento ng mga residente roon. Hanggang isang araw, may nakilala si Danny. Si Lumen. Isang malaking dalaga. Napakatangkad nito, pero napakaamo ng kanyang mukha. Kilala si Lumen bilang magaling na espiritista sa lugar na iyon. Kaya naisipan ni Danny na isali si Lumen sa mga kakausapin niya tungkol sa balete. Napailing na lang si Lumen nang itanong ni Danny kung totoo ba na malas at puno ng kababalaghan ang balete. Na kesyo, nangunguha raw ito ng buhay ng mga dalagang lumalapit at humahawak doon. Hindi iyon totoo. Huwag kang masyadong maniwala sa mga residente rito. Kwentong barbero lang yan. Nakatawang sabi ni Lumen. Nagtaka si Danny. Isang espiritista si Lumen pero hindi siya naniniwalang may kababalaghang hatid ang balete. Mahiwaga ang puno ng balete. Iyon ang pinaniniwalaan ko. Tahanan kasi iyon ng mga iba't ibang nilalang. Mga engkanto, duwende, kapre, at iba pa. Hindi naman nananakit ang mga nilalang na iyon. Kailangan lang nila ng matitirhan. Paliwanag ni Lumen. Nagustuhan ni Danny ang usapan nila ni Lumen. Kaya nagtiwala ito na ikwento ang naranasan niya sa balete. Mula sa naaamoy niyang dugo sa paligid ng puno hanggang sa mga sigaw at iyak na sumusunod sa kanya kahit saan man siya mapunta. Tumangulang si Lumen. Nahirapan si Danny na basahin ang nasa isip ng dalagang espiritista. Maya-maya pa'y kumuha si Lumen ng nakaboting langis sa kanyang tukador. Inabot niya yon kay Danny. Sa tuwing naaamoy mo ang dugo sa paligid ng balete, at sa tuwing makakarinig ka ulit ng sigaw at iyak, ipahid mo ang langis na to sa balat mo. Binuksan ni Danny ang bote ng langis. May kakaiba iyong amoy na hindi niya maipaliwanag. Gayunpaman, nagpasalamat si Danny at saka umalis na sa bahay ni Lumen bago pa siya maabutan ng dilim. Habang naglalakad si Danny pauwi, bigla na naman siyang nakarinig ng mga sigaw at iyak sa paligid. Agad niyang ipinahid sa kanyang balat ang langis na ibinigay sa kanya ni Lumen. Biglang nawala ang mga sigaw at iyak. Napangiti si Danny. At nang mapadaan ito sa puno ng balete, muli na naman siyang nakaamoy ng malansang dugo.
Nagpahid muli si Danny ng langis sa kanyang balat. Pero nakapagtatakang hindi nawala ang amoy ng dugo sa balete. Habang tumatagal ang pananatili ni Danny sa probinsyang iyon, marami na siyang nararanasang kababalaghan. Gabi-gabi dinadalaw siya ng mga nakakatakot na panaginip. Napapaniginipan niya madalas ang mga engkanto na pinapahiran ng langis ang balete. Meron ding mga duwending lumalambitin doon. May kapre ring nakasandal sa balete habang nagtatabako. Kahit sa panaginip, naaamoy niya ang kapre. Mapanghi at parang may kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Parang ang hindi na yun isang panaginip. Para bang naglalakbay na ang kanyang kaluluwa papunta sa balete para makita ang mga nilalang na kinukwento sa kanya ni Lumen. Pero may isang panaginip na talagang tumatak sa kanya. Ang mga white lady na umiiyak at tila galit na galit sa puno ng balete. Walang mga mukha at nakalutang sa ere. Tulad ng kwento sa kanya ng binatang magsasaka. Pero ang kaibahan lang, sa kanyang panaginip, kasama ng mga white lady, si Lumen. Itinali nila si Lumen sa puno ng balete at gamit ang kanilang matatalas at nabubulok na kuko, pinagkakalmot nila ang mukha ng espiritistang dalaga. Sa kanyang panaginip, humihingi ng tulong si Lumen kay Danny. Pero walang magawa ang binata. Nang magising ito, bigla na namang naamoy ni Danny ang malansang dugo. Pagtingin din niya sa kanyang bintana, nasilayan niya ang bilog na buwan. Kinabahan siya. Kung totoo ang sinabi sa kanya ng pinakamatandang residente, merong kukuning dalaga ang balete. Naisip niya si Lumen. Hindi nga kaya si Lumen ang bagong punteriya ng mahiwagang puno? Agad siyang lumabas ng kwarto para puntahan ang dalaga. Nang makaharap na niya si Lumen, agad niyang ikinuwento ang panaginip niya tungkol sa mga white lady at sa pananakit nila kay Lumen. Nagpasalamat ang dalaga sa babala ni Danny. Kailangan nating puntahan ang balete, Danny. Kailangan ko matulungan ang mga white lady doon. Blankong sabi ni Lumen. Agad silang pumunta sa balete. Sa unang pagkakataon, nakita ni Danny na lumiwanag ang balete sa tulong ng bilog na buwan. Halika, Danny. Tulungan mo kong ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga hindi matahimik na white lady. Paanyaya ni Lumen. Sumunod naman si Danny. Sabay nilang hinawakan ang puno ng balete at saka nagdasal. May kakaibang dasal si Lumen. Hindi maintindihan ni Danny ang lingwaheng ginagamit ng espiritistang dalaga. Hanggang sa biglang uminit ang hampas ng hangin. Lumakas ang amoy ng malansang dugo. Halos mabingi na rin si Danny sa naririnig niyang sigawan at iyakan.
Huminto ito sa pagdarasal. Isang malaking pagkakamali. Dahil nabigyan ng tsansa ang isang nilalang sa dilim na sumanib sa kanya. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang hinablot si Lumen. Sinakal nito ang dalagang espiritista. Walang laban si Lumen. Hindi pa ito nakontento, pinagkakalmot niya ang mukha ng dalaga hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Bumagsak sa lupa ng balete ang bangkay ni Lumen. At doon pa lang nawala ang sumanib kay Danny. Nang matauhan si Danny, naguluhan ito at natakot nang makitang nakabulagta na si Lumen sa lupa. Pinagmasdan niya ang paligid. Nakita niya ang mga engkantong nagpapahid ng langis sa balete, ang mga duwending lumalambitin, at ang kapring nagtatabako. Nakita rin niya ang mga white lady na walang mukha at nakalutang sa ere. Umiiyak at sinisisi siya sa pagkamatay ni Lumen. Sa tulong ng liwanag ng bilog na buwan, ginabayan nito si Danny para tumakas palayo sa kababalaghang naranasan nito sa mahiwagang puno ng balete. Liham ng gabi. Liham ng gabi.